Yan, hello. Good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod. Si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, sa naman kayong panig ng ating bansa naroroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ito pong inyong lingkod ay naka-tour of duty ngayon dito sa aming barangay bilang Lupon for the day. Officer of Lupon for the day. At ang co-partner ko ay si Lupon Bong Ariete. Pero for the meantime, nandito ako sa taas para muli tayo magkasama sa maikling sandali ng ating programa. At ang aming Lupon clerk na si Lupon Lorma Pirinya ay may seminar na inatinan. Kaya bali naka-assign ngayon dyan sa amin ako lang at nga yung co-partner ko na si Bong Ariete. At ngayong alas 11 yata di umano may iniwang form dyan sa baba ang aming clerk na si Lorma. May hearing yata kaming gagampanan ngayong 11 o'clock. Oo. At yan mediation proceeding yan sa aming barangay captain muna yan. At syempre bilang Lupon for the day na naka-assign o naka-duty, pwede tayong umassist sa ating barangay captain. Kasi ang first proceeding ng hearing sa barangay captain. Oo. Yan tinatawag na mediation proceeding. Pagka hindi yan nakuha ng aming barangay captain doon sa 3 consecutive hearing, at saka lamang yan ibabato sa amin sa Lupon taga Pamayapa. At pag nasa amin na yan, bubuo kami ng grupo, yung tinatawag na pangkat tagapagka sundo. Binubuo yan ng presiding officer, itong sekretaryo pangkat, at yung Lupon member. Palit tatlo yan sa isang paghaharap. Ngayon, sa loob ng tatlong paghaharap o yung tinatawag na 3 consecutive hearing at hindi rin namin ito natapos o hindi namin ito napagkasundo dahil ang trabaho namin bilang mga Lupon ay pagkasunduin ang magkabilang panig na nagkakaroon ng problema sa kanilang kapitbahay halimbawa o kung kanino paman. At yan nga, sa 3 consecutive hearing na hindi namin sila napagkasundo, yan mga idol, at saka namin yan, isa certification to file action. At doon na sila sa taas, maghaharap. Yon. Ngayon, may mga pagkakataon naman, mga idol, na kahit na certification to file action na yan, at inaakala ng prosecutor sa taas o ng hukuman na mababaw lang ang sistema at pwedeng ayusin sa barangay, ibinabalik yan, may mga pagkakataon na ibinabalik yan talaga dito sa aming barangay. Shoutout nga pala sa ating mga kapwa Lupon dyan, saan man kayong mga barangay naroon, mga idol. Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa buong panahon ng pagtupad ng ating mga tungkulin. Shoutout na rin sa ating mga barangay captain dyan, sa mga kayong barangay, mga honorable barangay captain, shoutout po sa inyo. Naway nasa mabuti rin kayong kalagayan sa panahon ng inyong mga panunungkulan. Siyempre, hindi ko makakalimutan i-shoutout ang aming barangay captain dito, si Honorable Barangay Captain Fernando Ding Bolo. Shoutout sa iyo, Kap. At ganoon din sa aking mga kapalupon na nandito sa aming barangay. Ano pa at lahat ng nasa larangan ng serbisyo publiko, hindi ko man mabanggit ang mga pangalan, ay nilabati ko kayong lahat ng isang magandang umaga. Bueno, ituloy natin ang ating pinagkukwentuhan. Yun nga, kapag hindi namin sila naayos sa loob ng tatlong paghaharap, at saka lamang yan, ibabato sa taas sa pamamagitan ng certification to file action. Ngayon, may mga pangyayari naman din sa misa sa sobrang kulit ng complainant at ayaw magpa-areglo, bagamat kaya namang ayusin dito kung gugustuhin. May mga complainant kasi minsan na mataas ang ego
ayaw pumayag, ayun, humihingi ng certification to file action. Pagkatapos, mababalitaan na lang namin yung certification to file action na inisyu namin sa kanila, natulog lang sa bahay. At hindi naman pala nila ito ipinail. Oo. And at the same time, mangyayari, mababalitaan namin, sila pala, out of the barangay, nagkasundo na. Oo. Nung nagkaroon sila ng problema, isinangkot ang barangay. Nung wala pa silang problema, hindi kasangkot ang barangay. Nung nagka-problema, isinangkot ang barangay. Ngayon, nasangkot na ang barangay at na-involve na, sila na lang pala mismo ang nagkasundo. O, sana mga idol, pagka gano'n, na yung advice ko lang sa mga complainant, huwag nyo ugaliin yung gano'n na hihingi kayo ng certification to file action. Pagkatapos, hindi naman ninyo ipapile. Magkakaroon kayo ng problema dyan kapag ka naulit ang mga pangyayari na nagkabangga kayo ulit nung dati mong respondent. O dahil binigyan ka na ng pagkakataon para ituloy mo ang iyong reklamo, hindi mo naman ito isinampa. At kayo nagkasundo, tapos nagkaroon kayo ulit ng problema, yan ang magiging problema mo, idol, kapag ginawa mo yung ganyang pangyayari na binigyan ka ng certification to file action, hindi mo naman isinabmit. Ngayon, ang advice ko ganito, malimit ko na rin sabihin to sa aking mga programa. Kung hindi mo rin lang kayang isubmit sa taas yung certification to file action na ibinigay sa iyo, hindi mo kayang ituloy yung reklamo mo, marahil siguro para napag-isip-isip mo na dahil konting problema lang naman yung pangyayari. At syempre, bago namin kayo isyuhan, binigyan namin kayo ng consequence kung ano ang kahihinatnan ng inyong problema, lalo na sa complainant. Diba? Hindi naman kami basta-basta mag-i-issue ng certification to file action nang hindi namin ipapaliwanag yung kasasapitan at kahihinatnan ng kanilang mga usapin. Kaya nga meron ganitong barangay justice system o yung tinatawag na katarungang pambarangay para yung mga problema pambarangay ay dito na lamang ayusin. Di ba? Tama mga idol? So pagkatapos yung mangyayari, hingi ka ng certification to file action, hindi mo naman itutuloy. O, dumating yung time na nagkagalit kayo ulit, naulit yung mga pangyayari, magkakaroon ka ng problema dyan. Di ba? Tama mga idol? Kaya nga, ang advice namin, kung hindi nyo rin lang kayang iakyat sa taas, himukin mo yung respondent mo na ikaw na mismo ang humimok sa kanya na, halika, balik tayo sa barangay. Hindi ko na itutuloy yung reklamo ko. Mangako ka lang na hindi mo na uulitin. Ganon. Ay, totoo naman mga respondent, kung sakaling desidido ka makipagkasundo, ikaw na mismo. Habang hindi pa niya naisasampa sa taas yung reklamo, kausapin mo na siya. Na, punta tayo sa barangay, ayusin na lang natin yan, balik tayo doon. Ganon mga idol, ang tamang proseso. Kasi, unang-una, lalo na doon sa mga complainant, in-involve mo na ang barangay, o in-involve mo na ang batas. Pagkatapos makikipag-ayos ka rin pala. Hindi mo naman i-involve ang batas, hindi mo na kami isasali. Nung nasa problema ka, sinali mo kami. Pagkatapos, nung kayo na lang, nagkasundo na kayo, hindi nyo na kami isinali. Di ba? Tama. Pangit naman. Parang nyo na kaming ginawang parang tauhan lang yan. Kaya pag naulit yan, ang tanong sa'yo, anong nangyari doon sa una mong reklamo? Di ba? Magkakaroon ka ng problema dyan. Kaya nga, yan mga idol, yan lang advice natin sa ating mga complainant. Kasi may mga pagkakataon kasi na yung mga complainant talaga sa hilakbo ng galit, minsan talagang mataas ang ego. Hindi agad pumapayag makipagkasundo. Kaya nga, may 3 paghaharap yan O 60 days. Ang sistema niyan ng reklamo. Kapag naglaps ang 60 days, kagaya niyan, inisyu ka ng certification to file action, hindi mo i-submit, naglaps na yon. Wala nang sa isa yung ano mo, di ba? Tama? Tapos naulit yung problema mo. Kakaroon ka ng problema lalo dyan, di ba? Ganun lang mga idol, kasi kaya nga tayo meron ganito mga tanggapan ng para sa ganyang problema para wag na kayong humantong kung saan, di ba? Kasi unang-una, pag sa husgado na yan, gagamit ka na ng abogado. Di ba? Gagamit ka na ng testigo dyan na magpapatotoo sa'yo. Masalimuot. Tapos pagdating sa husgado, ganun din naman ang mangyayari, pagkakasunduin din kayo. Kasi pagbagsak nyo sa Philippine Mediation, ganun din ang proseso niyan. Kung anong proseso namin, na pagkasunduin kayo, ganun din. Kaya nga pag naramdaman ng hukuman na
mababaw lang naman yung isinampa mong reklamo, ibabalik yan minsan dito para dito ayusin. Maliban na kung medyo may talagang may point na iakyat talaga sa taas yung reklamo mo, halimbawa sa mga utang-utang na talagang malaki ang utang at hindi ka na nagbabayad, yon talagang pwede na yun doon. O kaya yung mga slight physical na yan. Pero kung mga away kapitbahay lang, nagdakdakan lang, nagsigawan, wala yun. Kailangan dito lang ayusin na yan. Yan, kaya mga idol sinasabi lang namin sa inyo yung sistema ng ating trabaho bilang lupon taga-pamayapa. O sa tulong ng ating mga barangay captain, kasi kagaya ng mamaya, meron kaming hearing, yung mga 11 yata naka-schedule doon. First proceeding yan, talaga, barangay captain muna yan. Oo. At kung magagawa ng barangay captain na sa unang paghaharap pa lang, magkasundulo kayo, magkakaroon kayong tinatawag na amicable settlement. Tatlong klase kasi yan Amicable settlement, certification to file action. Tapos yung tinatawag na yung repudiation. O kahit na nagkaroon na kayo ng amicable, minsan nagkakaroon ng mga pangyayari na nare-repudiate yung kaso. Kasi halimbawa, nagkaroon ng fraud, intimidation, kung ano-ano pa. Nabubuksan ulit yan. Oo. Kakaroon kayo tinatawag na repudiation, nare-repudiate yung reklamo, yung kaso. Ganon. Kaya nga, itinatag ito ng ating unang matandang Pangulong Marcos noon, nung panahon niya. Tinatag niya itong barangay justice system dahil napag-isipan nga naman niya na para naman yung mga ganyang problema ng pambarangay, yung tinatawag na barangay level case lang, dito na lamang sa barangay ayusin sa pamumuno ng ating barangay captain. Tapos ang ginawa naman ng ating barangay captain, nakasaad din sa aklat, sa libro, bubuo siya ng grupo, yung tinatawag na lupon, taga-pamayapa. Di ba? Tama. Ganun din, yung mga barangay captain naman, sila ang mamumuno dyan, sila ang mag-guide sa mga lupon. Kasi pagka nanggaling na sa kanila, ibabagsak na yan sa lupon, taga-pamayapa. Ang proseso kasi ng hearing, mediation, proceeding, conciliation proceeding, at saka tinatawag na arbitration. Arbitration yan. Tapos may mga execution din yan na sistema. Ganyan. Ganyan ang trabaho namin mga idol bilang mga lupon taga-pamayapa. Saan mang barangay kayo naroon, merong lupon taga-pamayapa dyan. Na siyang katuwang ng barangay captain para ayusin ang mga problema o sigalot ng mga magkaka-barangay. Salamat ng marami mga idol na may sandali itong ating programa meron kayong konting natutunan sa ating tinalakay. Malimit naman talakayin ito pag ako may programang ganito malimit kong sabihin yan, malimit kong talakayin yung sistema ng trabaho namin bilang mga lupon taga-pamayapa. Shoutout po muli sa ating mga kapwa lupon dyan, saan mga barangay kayo naroon, mga idol Sana gampanan natin ng maayos ang ating trabaho para huwag naman tayo napupulaan ng ating mga kabarangay at ng ating ibang mga kasamahan sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya hindi, shoutout sa ating mga butihing barangay captain, saan man kayo naroon, mga barangay captain, shoutout sa inyo. Sana nasa mabuti tayong kalagayan sa buong panahon ng ating pagtupad ng ating mga tungkulin. Kung bago ka pa sa channel ko ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para kung may mga video tayo lagi kang updated. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!